Magandang hapon po. Nauwi sa engkwentro ang buy-bust operation sa Tondo, Maynila. Napatay ang target sa operasyon na suspect din sa pamamaril sa isang dalagitan noong nakaraang linggo. Nakatutok si Von Aquino. Sa bahaging ito ng Tondo, Maynila, isinagawa ng pulisya ang buy-bust operation laban sa tulak umano ng droga na si Jed Aizon. Na makauwi na ang suspect sa tinutuluyan nito sa Building 18, dito na nila nakaengkwentro ang suspect. Nung binubuksan natin ito ay pinutukan yung ating SWAT. Patay si Aizon. Nakuha sa kanyang isang baril at nasa 10 sachet na hininalang shabu. Ang girlfriend ni Aizon at 2 anak nito nasa kabilang kwarto nang mangyari ang barilan. Hindi naman sila nadamay. Nagkaputukan na, tapos hindi ko na po tinignan. Wala na po akong alam kasi na-shock na ako na. Nagulat na ako. Nag-cover na lang po kami ng mga anak ko. Si Aizon ang nahulikam na suspect sa pamamaril sa 17 anyos na si Ronalyn Hamon nitong April 7 sa Tondo rin. Bumibili lang noon ng pagkain sa karinderya ang biktima. Agad tumakas ang suspect. Lumabas na investigasyon na napagkamalan lang daw ni Aizon si Hamon bilang si alias wannabe na may atraso raw sa kanya. Nang talagang original na pakay nila napatayin yung wannabe. Apparently, umorder ito ng droga pero hindi nakapag-remit. Bago ang pamamaril, nakunang magkasabay na naglalakad si Aizon at ang nakasombrerong si Romel Abalos. Inibitahan ng pulisya si Abalos na nagsabing bago ang pamamaril, niyaya siya ni Aizon na bumatak ng droga. Sabi ni Abalos, nakita pa niyang may dalang baby Armalite si Aizon. Siya talaga yung pumatay kay Ronalyn? Oo. Talagang kasabot kayo dun sa pagpatay? Hindi po ako. We are 101% sure na siya yung pumatay kay Ronalyn. Dahil sa tato at saka sa mga witnesses na rin, talagang kumpirmado siya talaga. Dahil sa pagkakapatay kay Aizon sa buy-bust, itinuturing ng SOV ng mga pulis ang kaso ng pagpatay kay Hamon. Pero pinaghahanap pa ang tricycle driver na sinakyan ni Aizon ng takasan ng pamamaril. Pag-aaralan pa kung kakasuhan si Abalos. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.